Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Laguna, may isang bahay na yari sa kahoy, halos mawasak na sa kalumaan. Mula sa labas ay mapapansin agad ang wasak na bubong, tumutulo ang tubig ulan sa bawat sulok kapag tagulan, at ang mga bintanang nilatayanan ng kalawang ang mga bisagra. Sa loob ng bahay na iyon, nakatira ang magkakapatid na sina Luisa, Erica at Nene. Tatlong dalagang ang pighati ay hindi na bago sa araw-araw nilang buhay. Si Luisa, ang panganay, ay 19 na taong gulang. Siya ang itinuturing na haligi ng magkakapatid mula nang iwan sila ng kanilang ina, 5 taon na ang nakalilipas. Maalalahanin, matatag at matalinong dalaga, ngunit mababanaagan sa kanyang mga mata ang pagod na hindi kayang itago ng kahit anong ngiti. Tuwing madaling araw, siya'y naglalaba ng mga damit ng kanilang mga kapitbahay upang kahit papaano ay may makain silang tatlo. Erica, pakihanap na kung may asin pa tayo, mukhang ubus na yata. Utos ni Luisa habang pilit na pinipiga ang kumot sa batya. Si Erica, ang gitna sa magkakapatid, ay 17 taong gulang, tahimik pero matalas ang isip. Siya ang karaniwang nagbabantay kay Nene kapag nasa trabaho si Luisa. Ate, ito na lang ang natira, kalahating kutsarita, sabi ni Erica, sabay pakita ng isang maliit na plastik na may kaunting asin. Napabuntong hininga si Luisa. Sige, hatiin na lang natin mamaya sa lugaw, basta makatawid lang ng isang araw pa. Si Nene, 14 na taong gulang, ay masayahing bata. Mahilig siya sa pagguhit. Kahit gamit lang ang lapis na punit na ang dulot mga pad taper na likod ng resibo galing sa palengke, nagagawa niyang lumikha ng mga nakamamanghang larawan. Isang bagay lang ang ayaw niyang ipakita, ang luha. Dahil alam niyang kapag siya'y umiyak, madudurog ang tapang ng kanyang mga ate. Walang inaasahan ang magkakapatid, kundi ang isa't isa. Ngunit sa mismong tahanan nila, ang panganib ay nandoon din sa katauhan ng kanilang ama, si Mang Ben. Si Mang Ben ay dating karpintero, ngunit dahil sa labis na paglalasing, pagsusugal at pagwawaldas ng pera sa babae, unti-unting nawala ang kanyang mga proyekto. Nayo'y palamunin sa sariling tahanan at kada araw ay mainit ang ulo, lalo't hindi siya masunod sa gusto niya. Luisa, anong oras na? Wala pa ring almusal. Sigaw ni Mang Ben mula sa loob ng kwarto habang humihitit ng murang sigarilyo. Amoy alak pa rin ang kanyang hininga kahit madaling araw pa lang. Tay, pasensya na po. Wala na po kasi tayong bigas. Mahinahong tugon ni Luisa. Mamaya po, pag natapos ko na tong labada, bibili po ako. Lintik, kayo talagang tatlo, puro pasakit, wala kayong silbi. Sabay hampas ng bote sa mesa. Dahilan upang mapalingon si Erica mula sa kusina. Hindi na bago sa kanila ang pamasalitang iyon. Bawat araw, tila ba inuukit ng kanilang ama ang pait at kahihiyan sa mga anak niyang babae. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi bumitiw si Luisa. Sa umaga, siya'y tagalaba. Sa gabi, minsan ay palihim siyang nagtuturo ng pagbasa sa mga batang kalye sa ilalim ng poste ng ilaw. Kapalit ng kaunting baryang, maidadagdag sa kanilang gastusin. Ate, hindi ka ba napapagod? Tanong ni Nene, minsang hating gabi, habang nagsusuklay siya ng buhok ng kapatid. Pagod, oo, pero mas pagod siguro ako kung wala kayo. Mahina ngunit may halong pagmamahal ang sagot ni Luisa. Habang si Erica naman, tuwing may libreng oras, ay naninginain ng basura sa gilid ng palengke upang makahanap ng bote, lata o dyaryo na maari nilang ibenta. Kahit pa mapanganib, kahit pa ilang beses na siyang sinundan ng mga kalalakihang may masamang intensyon, hindi niya ininda ang takot basta't makahanap lamang ng dagdag na kita. Isang gabi, habang pauwi si Erica galing palengke, sinundan siya ng 2 lalaking tila lasing. Iha, tulungan ka na namin dyan, bulong ng isa habang humaharang sa daraanan niya. Wag po, may pasama po ako, mabilis niyang sagot. Nang akmang hahawakan ng kanyang braso, isang matandang tindera ang sumigaw mula sa kabila ng kalsada. Oy, anong ginagawa niyo sa bata? Sigaw ni Aling Norma, tindera ng prutas. Tumakbo ang mga lalaki at mabilis na naglaho sa dilim. Inulungan ni Aling Norma si Erica. Erica, huwag ka nang dadaan doon ha. Delikado yan, lalo na't dalaga ka. Eto, may kaunting saging ako.
Dalhin mo na rin sa mga kapatid mo. Napaiyak si Erika sa awat galak. Maraming salamat po. Hindi ko po ito malilimutan. Sa bawat araw ng paghihirap, mas lalong naging matibay ang samahan ng tatlong magkakapatid. Walang yaman, walang ina, at wala ring ama na tunay na nagsilbing haligi. Ngunit may isa silang bagay na hindi mananakaw ng kahirapan, ang pagmamahal at katatagan ng loob. Habang nakaupo sa labas ng kanilang bahay si Luisa isang gabi, pinagmamasdan ang mga bituin. Nadasal siya ng taimtim. Panginoon, kahit isang pagkakataon lang, kahit isang pagkakataon para sa amin. Sa gabing iyon, walang kamalay-malay ang magkakapatid na unti-unti nang lumalapit ang trahedya na babaligtad sa lahat ng kanilang alam tungkol sa buhay. Ngunit para sa ngayon, ang kailangan muna nila ay makatawid sa isa na namang bukas. Buwan ang lumipas. Habang patuloy ang siklo ng kahirapan sa buhay ng magkakapatid, ang kanilang mga pangarap ay unti-unti na ring kinakain ng realidad. Ngunit kahit pa anong sikip ng paligid, pinipilit nilang huminga sa maliit na espasyong ibinibigay ng pag-asa. Sa isang hapon na malamlam ang sikat ng araw, habang nagsasampay ng mga nilabhang kumot si Luisa sa likod ng bahay, tinanong siya ni Nene. Ate, gusto mo bang maging guro talaga? Yung parang mga nasa TV na nagtuturo sa mga batang nakaupo sa classroom? Napangiti si Luisa. Oo Nene, simula palang bata ako, iyon na ang pangarap ko. Gusto kong magturo ng mga batang katulad ninyo, lalo na yung walang kakayahang makapag-aral. Sumandan si Erika sa kahoy na haligi ng bahay, nakayuko habang may hawak na pasampin po. Ako naman, gusto kong maging nurse. Ayoko nang makakita ng mga taong hindi natutulungan kapag may sakit. Gusto kong matuto kung paano gamutin ang sugat, hindi lang sa katawan, pati sa puso. Biglang tumawa si Nene, ngunit maya-maya ay naging seryoso rin. Ako po, gusto kong maging pintor. Gusto ko pong gumawa ng mga larawan na ilalagay sa pader ng ospital para hindi matakot ang mga bata, para sumaya sila kahit sandali. Tahimik sandali ang tatlo. Tila ba ang mga salita nila ay biglang nabulabog ng malamig na ihip ng hangin. Isang paalala na sa mundong ginagalawan nila, ang mga pangarap ay kadalasang mananatiling lihim na iniiyakan sa gabi. Hindi masamang mangarap, wika ni Luisa. Kahit ang boses niya ay may bahid ng pag-aalinlangan, pero hindi rin madaling abutin. Gabi-gabi, tuwing ang iba ay natutulog na, pumupunta si Luisa sa plaza kung saan may maliit na waiting shed. Doon siya nagtuturo ng abakada at simpleng pagbasa sa mga batang lansangan, gamit lamang ang pinagsama-samang punit na pahina ng lumang aklat na nahalungkat niya sa junk shop. Mga bata, kapag alam niyo ang letra, matututo na kayong bumasa. Kapag natutong bumasa kahit saan ka makarating, hindi ka mawawala. Paliwanag niya habang may dalang lumang blackboard na may gasgas na tisa. Isang gabi, tumaan si Erika habang pauwi galing sa pamumulot ng bote. Ate, sabi ni Aling Norma, pinapahanap ka raw ni tatay. Galit na galit siya. Nagmadaling tumayo si Luisa at sinabayan si Erika pauwi. Pagdating sa bahay, nadatnan nila si Mang Ben na tila bagong gising sa lasing. May hawak itong sinturon at pulang-pula ang mukha. Luisa, anong oras na? Nandyan ka pa palang naglalandi sa lansangan, sigaw ng ama. Hindi po ako naglalandi, tay. Nagtuturo lang po ako sa mga batang. Isang hampas ng sinturon ang sumalubong sa likod ni Luisa. Napasinghap siya sa sakit, pero hindi siya nagsalita. Tumayo siya ng tuwid at pinigilan ang sarili. Hindi niyo ako sinusunod. Wala kayong utang na loob. Galit na galit si Mang Ben. Kumikita ka pala ng palihim ha? Akin na yang kinikita mo. Napapingin si Erika sa luhaang mukha ng kapatid at yumuko. Alam niyang wala siyang magagawa sa harap ng ganitong galit ng ama. Kinaumagahan, habang tahimik silang nag-aalmusal ng lugaw na halos tubig na lang ang laman, bumulong si Nene. Ate, sana balang araw, makalayo tayo rito. Sa lugar na walang sigawan, walang sinturon, tahimik lang si Luisa. Hindi niya kayang sabihin sa mga kapatid niya na ilang araw na siyang nagpapabalik-balik sa eskwelahan para magtanong kung pwede pa siyang mag-ALS. Ngunit kailangan niya munang makaipon kahit pang-enrollment man lang. Samantala, si Erika naman ay lumalaban sa sarili niyang paraan.
Nagbebenta siya ng gulay sa palengke tuwing madaling araw, kung minsan ay may tulong mula kay Aling Norma. Malapit na rin siyang makilala ng mga suki. Ngunit isang araw habang naglalakad siya pauwi, nakasalubong niya si Ka Victor, isang kilalang usurero. "Erika, anak ka ba ni Mang Ben?" tanong nito. "Opo," sagot niya, nagtataka. Aba, mabuti naman. Sabihin mo sa tataw mo, kung hindi siya makakabayad ngayong linggo, may dala akong mga lalaki na kukunin na lang yung ipinang collateral niya. Sabay ngisi ng matanda. "Collateral po?" usisa ni Erika. Ikaw daw ang sinangla." At saka siya tinapik sa balikat bago tuluyang lumakad palayo. Halos mabitiwan ni Erika ang bitbit niyang bayong ng kangkong at sibuyas. Nanginginig ang tuhod niya. Hindi niya alam kung totoo riyon o pananakot lamang. Ngunit agad siyang tumakbo pauwi para sabihin ito kay Luisa. Pag-uwi, nilapitan niya ang kapatid at sinabi ang narinig. Halatang kinabahan si Luisa, ngunit agad din siyang nagkunwaring matatag. "Huwag kang mag-alala, Erika. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi ko alam kung anong pinasok ni tatay pero hindi ko kayo pababayaan." Sa kabila ng takot at sakit ng kalooban, hindi nila hinayaang patayin ng pangamba ang munting apoy ng pangarap sa kanilang dibdib. Araw-araw pa rin silang nagsusumikap. Gumigising si Luisa ng 3:00 ng madaling araw para magsimula sa labada. Si Erika ay bumabangon ng 4:00 para magtinda. At si Nene ay naglilinis ng bahay, nagpapakain ng manok sa bakuran, at sa tuwing may libreng oras, gumuguhit sa lumang karton ng kahon. Sa bawat pahina ng sketch ni Nene, makikita ang larawan ng isang bahay na gawa sa semento, may tanim na bulaklak sa labas, may pinto na may 3 pangalan sa itaas. Luisa, Erika, Nene. Sa loob ng munting isipan niya, hindi lang pangarap iyon, bagkus ay pangakong hindi niya kailanman bibitiwan. Walang inaksayang oras si Luisa. Iniwan niya ang kanyang labada at pinasan ang halos 5 litrong galon ng tubig mula sa poso. Bitbit ang isang lumang basong plastik. Hindi alintana ang init o ang pagod, basta't maibsan lang ang kalagayan ng kanilang kapitbahay. Pagbalik niya, binasan niya ng konti ang basang bimpo at pinunasan ang batok ni Aling Berta. "Konting tiis po, magpapahinga lang kayo rito. Nene, kunin mo yung banig sa loob. Patulugin natin si Aling Berta sa ilalim ng punong mangga." "Luisa," sabat ni Erika na kararating lang mula sa palengke, "bigay sa akin ni Aling Norma tong kaunting ulam. Isain natin yung natirang bigas, tapos hatiin natin. Pakainin na rin si Aling Berta." Walang kaabog-abog na sumunod si Nene. Sa isang mainit na hapon ng Mayo, habang tirik ang araw at ang alikabok sa daan ay tila usok sa bawat yapak, isang maliit na eksena sa barong-barong ng magkakapatid ang bumihag sa puso ng mga nakakita. Nakaupo sa papag ang buntis na kapitbahay nilang si Aling Berta, hingal na hingal at tila hirap na hirap sa paghinga. Ang kanyang tiyan ay malaki at halatang malapit ng manganak. "Ate, si Aling Berta, parang hindi na makahinga," sigaw ni Nene habang patakbong pumasok sa bahay nila Luisa. Agad na lumabas si Luisa at lumuhod sa tabi ng matanda. "Aling Berta, nahilo po kayo?" tanong niya habang sinusuportahan ang likod nito. "May tubig ba kayo?" Wala nga akong tubig at hindi na ako makalakad. Hindi ko na kayang pumunta sa health center." Humihikbi ang matanda. Habang kumukulo ang bigas sa maliit nilang kalan, tinabihan ni Erika si Aling Berta. "Huwag po kayong mag-alala. Kung kailangan niyo pong bumalik sa health center, sasamahan ko po kayo bukas." Nang gabing iyon, pinilit ng magkakapatid na iparamdam kay Aling Berta na hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng kaunti nilang meron, mas pinili nilang hibahagi ito sa isang taong nangangailangan. At para sa kanila, sapat na ang makita ang pagluwag ng hininga at bahagyang ngiti ng matanda. Sa mga susunod na araw, lalo pang naging masigasig ang magkakapatid sa paghahanap ng mapagkakakitaan. Isang umaga, nadatna ni Luisa si Erika na may bitbit na ilang tali ng gulay, kangkong, pechay at sitaw. "Erika, saan mo nakuha ang mga yan?" tanong niya. "Galing kay Mang Nato." Minsan si Erika ay umuwi galing palengke ng medyo gabi na. Biglang may isang lalaking lasin ang humarang sa kanya. "Iha, gabi na ah. Di ka ba natatakot? Maganda ka pa naman. Sasamahan na kita," sabi ng lalaki, lasing na lasing at amoy alak. Naglakad si Erika ng mabilis.
Ngunit sinundan siya. Sa isang iglap, hinawakan nito ang braso niya. Sabi ko, sasamahan kita. Bitawan mo ako, sigaw ni Erika, sabay tulak sa lalaki. Dahil sa kaba, napaiyak siya. Ayoko, bitawan mo ako. Mabuti na lang at narinig ng isang tricycle driver ang sigawan. Hoy, anong ginagawa mo dyan sa bata? Sigaw ng trooper habang nilapitan ng dalawa. Mabilis na tumakbo ang lalaki at si Erika ay agad na sinamahan pa uwi. Maraming salamat po, bulong niya sa matanda habang nanginginig pa. Inahiram niya ako ng 200 pesos para makabili sa bagsatan. Binigyan ko siya ng pangakong babayaran sa Sabado. Magtitinda tayo sa palengke, ate. Ikaw, ako at si Nene. Pero paano kung hindi mabenta? E di itutuloy natin sa susunod na araw. Basta subukan natin, hindi pwedeng puro tayo tiis. Kailangan natin ng lakas ng loob. Mula noon, tuwing 3:00 ng madaling araw, makikitang bitbit ni Luisa ang isang bayong ng gulay sa ulo, habang si Nene ay nagdadala ng panukat at mga plastik. Si Erika ang tagasigaw ng presyong pangmasa, sariwa't mura. Sa kabila ng pagod at puyat, masaya sila. Sa unang pagkakataon, sila ay kumikita ng hindi umaasa sa awa. Bagamat maliit lamang ang kita, sapat na ito para mapunan ang mga pangunahing pangangailangan nila. Ngunit hindi lahat ng araw ay mapayapa. Pagdating niya sa bahay, agad siyang niyakap ni Luisa. Erika, saan ka ba galing? Ang tagal mo na. May sumunod sa akin. Sinubukan akong hawakan, naiyak na sagot ni Erika. Hindi ka nalalabas mag-isa tuwing gabi. Mahigpit ang boses ni Luisa. Ako na ang magpapalengke. Tapos kung lalabas ka man, may kasama ka. Hindi na dapat maulit yan. Mula noon, mas naging maingat ang magkakapatid. Ngunit hindi rin nila sinarhan ang puso para sa mga taong may malasakit. Isang araw, habang pauwi mula sa palengke, may matandang tindera ang biglang nagsabi, "Kayong tatlo, ang bait-bait nyo. Kung lahat ng tao ganyan, siguro mas payapa ang mundo." Inabutan sila ng matanda ng 2 pirasong tinapay at kaunting ulam. Pasalubong yan sa batang kapatid nyo. Napayakap si Nene sa matanda. Salamat po, hindi po namin ito makakalimutan. Sa kabila ng napakaraming balakid, lalong naging matibay ang kanilang samahan. Lalo nilang pinatunayan na hindi hadlang ang kahirapan para ipagpatuloy ang pagiging mabuting tao. Sa gitna ng hirap ng buhay, nagliliwanag ang kabutihang loob na tila isang kandila sa madilim na gabi. Habang nakaupo silang tatlo sa harap ng bahay, magkakatabi sa lumang bangkito, bumulong si Nene. Ate, napansin mo? Kahit mahirap tayo, parang mas masaya pa rin tayo kumpara sa ibang may pera pero laging galit. Oo, Nene, sagot ni Luisa habang pinupunasan ang pawis sa noo. Kasi kahit wala tayong kayamanan, meron tayong puso at hindi yan nabibili ng kahit anong halaga. Hindi man nila alam. Ngunit sa simpleng mga araw na iyon, kinuhubog na sila ng kapalaran. Bilang mga babaeng hindi lamang iktima ng kahirapan, kundi magiging simbolo ng kabutihan, tatang at sakripisyo sa hinaharap. Habang patuloy na nagsusumikap ang magkakapatid upang makatawid sa araw-araw, may isang anino na unti-unting lumalapit sa kanilang payak na mundo. Ang sariling ama na si Mang Ben. Habang sila'y gumagawa ng mabuti at tinatahak ang landas ng pag-asa, si Mang Ben na maipalubog ng palubog sa kumunoy ng kanyang sariling bisyo. Sa loob ng isang sabungan sa gilid ng bayan, madalas matagpuan si Mang Ben. Nakaupo sa sulok, may hawak na bote ng gin at sinisilip ang maliit na papel kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang manok na Killer Ben. Huling pera niya ang pustang hawak. Ilang beses na siyang natalo, ngunit hindi siya tinuturuan ng pagkatalo. Ben, huling utang mo na yan ah. Kapag hindi mo pa nabayaran, ipapasa ko na yan sa ibang tao. Babala ng isa sa mga kaibigan niyang mananaya. Oo. May pambayad na ako sa susunod. May plano na ako, sagot ni Mang Ben habang tinatakpan ng ngisi ang kabang nararamdaman. Hindi ito bagong eksena. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga anak. Matagal nang nangungutang si Mang Ben mula sa iba't ibang tao sa paligid ng bayan. Minsan ay gamit ang pangalan ng kanyang mga anak. Minsan ay gamit ang kung anumang kwento ng awa at pangako. Tumango si Cadencio at sabay turo sa litrato ng 3 batang babae sa cellphone. Eto ba ang mga anak mong si Luisa, Erika at Nene?
Nagulat si Mang Ben, ngunit mabilis din itong naitago. Oo, bakit? Malinis, magaganda at mukhang masunurin. May mga parukyano ako sa Maynila. Naghahanap sila ng mga alalay. Simpleng trabaho lang. Mag-aalaga lang daw ng matanda. May pagkain, may tulugan. 1,000 lang. Kukunin ko na silang 3. Nanlaki ang mata ni Mang Ben. 1,000? Para sa 3? Ben, pasalamat ka nga, kinuha ko pa. Sa dami ng inaalok sa akin, pinili ko to dahil sa utang mong di mabayaran. Tsaka isipin mo na lang, may silbi pa sila. Hindi gaya ngayon na pabigat lang sa'yo, di ba? Tahimik si Mang Ben. Tumango. Inabot kang papel kung saan nakasulat ang simpleng detalye, oras ng tagpuan, lugar at mga pangalang kukunin. Hindi siya umuwi ng gabing iyon. Umuwi siya kinabukasan, lasing at may madilim na ngiti sa labi. Nang araw na iyon, tinawag niya si Luisa. Luisa, may nahanap akong trabaho para sa inyo. Ani Mang Ben habang umiiwas ng tingin. Trabaho, tay? Para saan po? Tanong ni Luisa. Sa Maynila. Mag-aalaga raw kayo ng matanda. Libreng tirahan, pagkain, tsaka may sahod pa. Nagkatinginan sina Erika at Luisa. Tay, sino pong nag-alok? At bakit po sabay-sabay kami? Tanong ni Erika, halatang hindi kumbinsido. Basta, hindi niya na kailangang alamin. Magpasalamat na lang kayo. Pinag-isipan ko to. Wala naman kayong kinikita dito. Mas mabuti na yung may ginagawa kayo roon at sa Maynila pa. Inigla ni Mang Ben ang mga anak. Kinabukasan daw sila aalis. Magsasama raw sila sa bayan para ihatid sa mag-aalaga sa kanila roon. Hindi ba't dapat pinag-uusapan po muna yan? Mariin tanong ni Luisa. Wala po ba kaming karapatang magdesisyon? Wala kayong alam. Ako ang ama dito. At kung gusto nyong may makain pa tayo bukas, sumunod kayo. Pasigaw na tugon ng ama. Hindi na kumibo ang 3. Alam nilang walang saysay ang makipagtalo. Ngunit sa likod ng katahimikan ay may gumuguhong pag-asa. Kinabukasan, bitbit ang iilang damit at walang kaalam-alam sa tunay na dahilan ng pag-alis. Sumama ang magkakapatid kay Mang Ben patungo sa bayan. Dinala sila nito sa gilid ng isang iskinita malapit sa pier. Doon, pinaupo sila sa isang sirang silya at iniwang may kasamang babaeng estranghero. Saan po tayo pupunta, tay? Tanong ni Nene. Hintayin niyo na lang dito. Babalikan ko kayo, sabi ni Mang Ben at mabilis na naglakad palayo. Tumakbo si Luisa papalapit. Tay, teka lang. Ngunit hindi na ito lumingon pa. Naiwan silang 3, nagtataka, nag-aalala at walang ideya sa panganib na kinasasadlakan nila. Hindi nila alam na iyon ang huling beses na makikita nila ang kanilang ama sa paraang kilala nila. Mula sa puntong iyon, hindi na lamang kahirapan ang kalaban nila, kundi mismo ama na dapat sanang umagapay sa kanila, ngunit pinili silang ipagpalit sa 1,000 piso at katahimikan ng kanyang sariling bisyo. Sa ilalim ng init ng araw at alikabok ng lungsod, naupo ang magkakapatid sa isang maduming bangkito malapit sa kanto ng isang eskinita sa pier. Sa paligid nila ay mga truck ng isda, mga taong tila walang pakialam at mga batang lansangang tumatakbo habang paluhod na nag-aagawan ng barya sa kalsada. Sa gitna ng kaguluhan at bahagyang amoy ng nabubulok na basura, naiwan si Luisa, Erika at Nene. Walang kasamang pamilyar, walang direksyon at walang sagot sa katanungang saan na tayo dadalhin. Ate, ang init. Reklamo ni Nene habang pinupunasan ng laylayan ng kanyang blouse ang pawis sa leeg. Teka, hanap ako ng tubig. Sabat ni Erika at siyubultang tumayo upang maghanap ng masisilungan o kahit gripo. Ngunit bago pa siya makalayo, tinapik siya ng matabang babae na naka-jacket kahit tirik ang araw. Sa bulsa nito ay nakasabit ang ID na may pangalan lang na Tess. Hoy, huwag kang aalis. Hintayin lang natin si Ben. Sinabi niya na dito muna kayo, madiing utos ni Tess na may malamig na titig. Tay, nasaan na po siya? Bakit po hindi siya bumalik? Tanong ni Luisa habang pilit na pinapakalma ang sarili. May aasikasuhin lang daw. Sandali lang yon, sagot ni Tess, ngunit halatang walang interes sa kausap. Lumipas ang mahigit 1 oras. Umuugong na ang tiyan ni Nene, tuyo na ang labi ni Erika, at si Luisa ay nakikiramdam sinusubukang basahin ang intensyon ng babaeng bantay nila. Hindi siya mapakali. Isang matinding kutob ang gumugulo sa kanya, ngunit ayaw niyang mangamba sa harap ng mga kapatid niya.
Aling Tess, pwede po bang makahingi ng tubig? Nakaligo kami sa pawis at si Nene po ay mukhang iniuhaw na talaga. Mahinahong tanong ni Luisa. Ay naku, mamaya na yan. Ngunit na yung wala na siyang malapitan, napilitan siyang lumapit sa taong ayaw na niyang balikan. Si Cadencio, isang lalaki na kilala sa lugar bilang konektado sa mga ilegal na transaksyon, kabilang na ang pagbebenta ng mga menor de edad. Sa isang tagong kainan sa tabi ng palengke, hinarap ni Mang Ben si Cadencio. Ben, ani Cadencio habang hinihitit ang sigarilyo at tinitingnan mula ulo hanggang paa ang kausap. Matagal kitang hindi nakita. Anong sadya? Kailangan ko lang ng maliit na tulong. Pambayad lang sa utang. Babalik ko rin agad. Pabulong na sabi ni Mang Ben. Ilang ulit mo na yan sinabi sa akin dati. Pero dahil mabait ako sa mga ama ng tahanan, baka may paraan. Anong paraan? Tanong ni Mang Ben habang palihim na pinupunasan ang pawis sa batok. Hintayin na lang natin yung susundo, sagot ng babae, sabay talikod at nag-text sa cellphone habang hindi man lang tiningnan ang tatlo. May susundo? Pabulong na tanong ni Erica kay Luisa. Hindi ba dapat tayo ang ihahatid sa pupuntahan? At bakit parang hindi man lang tayo tinanong kung saan talaga tayo papunta? Hindi na nakasagot si Luisa. Gusto niyang sabihin na baka maling akala lang ang lahat. Pero sa loob-loob niya'y lumalakas ang hinalang may masamang balak sa kanila. Maya-maya, may dumating na puting van. Tinted ang bintana, walang plaka sa harapan at may dalawang lalaking bumaba. Parehong nakaitim at may suot na shades kahit madilim na ang paligid. Ang aura nila ay hindi normal, tila ba may banta sa bawat kilos nila. Ayun na sila. Ani Tess sabay kaway sa dalawang lalaki. Ngunit bago pa sila madampian ng kamay ng mga lalaki, may mahinang ugong na narinig mula sa dulo ng kalsada. Isang mamahaling sasakyan ang dahan-dahang lumapit. Sa kinang ng araw sa harapan ng sasakyan, lumitaw ang anyo ng isang matandang lalaki na may suot na puting Amerikana, may baston sa kanang kamay at mga mata na tila sanay sa paghusga. Kasunod ng sasakyan ay dalawa pang kotseng itim. Bumaba ang matanda at sa kanyang likuran ay tatlong binatang may formal na pananamit, malinis, disente at may aura ng dignidad. Lumingon ang matanda sa mga lalaki, kay Tess at saka kay Luisa. Anong nangyayari rito? Tanong niya, direkta at buo ang boses, ngunit hindi sigaw. Wala po sir, mga kasama ko lang. Sila na ang bahala sa inyo. Nanlaki ang mata ni Luisa. Aling Tess, sino po sila? Saan po kami dadalhin? Sinabi na ng tatay nyo, may trabaho kayo sa Maynila, sila na ang maghahatid sa inyo sa amo nyo. Ayoko, hindi po namin sila kilala. Wala pong sinabi si tatay na ganito. Mariing sagot ni Luisa habang humakbang paharang sa mga lalaking papalapit. Pasensya na day, pero bayad na kayo. Sumama na lang kayo ng maayos. Malamig na wika ng isa sa mga lalaki. Sabay dakma sa braso ni Erica. Bitawan mo ako, sigaw ni Erica, habang nagpupumiglas. Ate, ayoko na po. Pauwi na tayo. Ate, umiiyak na sigaw ni Nene, sabay yakap kay Luisa, na ngayoy nanginginig sa galit at takot. May trabaho po silang pinuntahan, sagot ni Tess, pero halatang nabigla sa pagdating ng mga bisita. Trabaho ba o kalokohan? Tanong ng matanda, habang binubuksan ang kanyang baston na isa palang nakatagong stun gun. Ako si Don Ernesto Vasquez at sa aking mata mukhang may mali sa sitwasyong ito. Lumapit si Don Ernesto sa magkakapatid. Mga iha, anong pangalan nyo? Luisa po. Ito po ang mga kapatid kong si Erica at si Nene, sagot niya habang nanginginig. Ngunit ramdam ang pag-asa sa anyo ng matanda. Totoo bang may trabaho kayong pupuntahan? Alam ba ninyo kung saan kayo dadalhin? Umiling si Luisa. Hindi po, ang sabi lang po sa amin ni tatay ay aalagaan lang po kami ng matanda sa Maynila. Pero hindi po kami sinabihan na may ganitong kasunduan. Iniwan lang po kami rito. Iniwan? Si Luisa naman ay tahimik. Ngunit sa loob-loob niya ay may tanong na paulit-ulit. Bakit kailangan kami ang itapon? Bakit kami ang isinalang-alang sa halaga lang ng 1,000? Hindi pa nila alam kung sino ang Don na ito o kung ano ang motibo ng 3 binatang kasama niya. Ngunit isang bagay ang malinaw. May pader ng proteksyong biglang bumalot sa kanila. At kahit hindi pa tiyak kung saan sila dadalhin
o anong mangyayari bukas na yung gabi, nakahinga sila. Sa unang pagkakataon, hindi sa ilalim ng gutom o pang-aalipusta, kundi sa lilim ng pag-asa. Bumulusok ang sasakyan sa kahabaan ng daan paakyat sa Tagaytay, kung saan ang tanawin ay unti-unting nababago mula sa usok ng pier patungo sa malamig at berde ang paligid. Ulit ng matanda, sa ganitong lugar, sumulyap si Don Ernesto sa 3 binatang kasama niya. Tumango siya at sabay sabing, "Kuha tayo ng pulis, may kaibigan ako sa istasyon malapit dito." Sa takot, tumakbo si Tess papalayo, sumakay ng tricycle at naglaho. Ang 2 lalaki ay agad na tinutukan ng isang gwardiya na kasama ni Don Ernesto sa sasakyan. Ilang sandali pa, dumating ang isang pulis na agad na tinanong ang mga bata. Ipinagbigay alam ni Don Ernesto ang kanyang nakita at napagkasunduang dalhin muna ang magkakapatid sa kanilang opisina habang hinihintay ang susunod na hakbang. Habang sakay sa sasakyan ni Don Ernesto, nasa pagitan nila si Nene. Yakap-yakap ng magkakapatid. Nakatingin si Erica sa labas ng bintana habang pumapatak ang luha. Si Inigo, ang bunso, ay mas palangiti, ngunit ngayon ay seryoso ang mukha. Pagdating sa malawak na bakuran ng mansyon ng mga Vasquez, bumungad sa magkakapatid ang tanawing pila sa panaginip lamang nila nakikita. Isang malahardin ng paraiso. Malalawak ang damuhan, may fountain sa gitna, at ang bahay ay 2 palapag na puno ng bintana at mga tanim na orchid sa gilid. "Mga iha," sabi ni Don Ernesto nang bumaba sila sa sasakyan, "walang masama sa lugar na ito. Hindi kayo bihag dito. Gusto ko lang kayong tulungan." Tahimik pa rin si Luisa. Ngunit nagtanong siya, "Bakit po ninyo kami tinutulungan? Hindi niyo po kami kilala. Marami naman pong mas nangangailangan." Lumingon si Don Ernesto at dahan-dahang sumagot, "Dahil minsan na rin akong naging bata na iniwan at sinaktan." Tahimik ang magkakapatid habang nakasakay sa likod ng SUV ni Don Ernesto Vasquez. Sa kanan ni Luisa ay si Nene, nakasandal sa kanyang balikat at tulog sa pagod. Sa kaliwa naman ay si Erica, nakatingin sa bintana. Ngunit paminsan-minsan ay palihim na sumusulyap sa 3 binatang nakaupo sa kabilang hilera. Nasa harapan nila si Don Ernesto, seryosong nakamasid sa kalsadang nilalakbay. Kahit halatang may edad na, marahil nasa 72, nananatiling tikas ang tindig niya, malalim ang boses, at may karismang tila likas sa mamasanay sa pamumuno. Sa kanyang tabi ay si Vincent, ang pinakamatanda sa 3 anak. Matikas, may maamong mukha ngunit matalim ang mga mata, para bang sanay magbantay. Si Marco, ang pangalawa, ay medyo tahimik, may dalang medical bag na hindi binibitawan. Walang nagsalita para sa akin noon. Wala akong kapatid na tulad niyo na nagtatanggol. Kung hindi ako tutulungan ng iba, hindi ako makakarating sa kung nasaan ako ngayon. Kaya kapag may pagkakataon ako na bumawi sa mundo, ginagawa ko. Tahimik na yumuko si Luisa at napalunok ng laway. Hindi pa rin siya kampante, ngunit may kakaibang init sa tinig ng matanda. Hindi pilit, hindi mapang-abuso, walang kapalit. Pumasok sila sa mansyon. Sa loob ay tila ibang mundo, malinis. May hanging malamig, may mga painting sa dingding at isang mahabang mesa sa gitna ng dining area. Inalalayan sila ng isang kasambahay na si Tita Cora. May maamong mukha at may suot na apron. "Mga iha, dito muna kayo. Magpahinga kayo't bibigyan namin kayo ng pagkain. Walang kailangang ikahiya rito." "Tinuturing kayong bisita dito?" Anito habang inaabot ang mga tuwalya. Sa unang hapunan nila doon, inilatag ang pagkain sa harapan nila. Sinigang na baboy, pritong tilapia, ensaladang mangga at kaning mainit. Matagal na nilang hindi natitikman ang ganitong klase ng pagkain. Napalunok si Erica. Si Nene ay titig na titig sa sabaw. Tila iniisip kung totoo bang para sa kanila ito. "Pwede na po bang kumain?" Mahinang tanong ni Nene. "Oo naman anak," sabat ni Marco habang ngumiti. "Kayo ang bisita namin." "Maraming salamat po," sabay-sabay na sagot ng magkakapatid. Habang kumakain, napansin ni Vincent ang sugat sa braso ni Luisa. Malalim, tila gasgas na hindi nagamot. "Pasensya na po," sagot ni Luisa nang makita ang titig ng lalaki. "Nadulas lang po sa palengke dati." "Marco,"
sabat ni Don Ernesto. Pakatingnan mo nga yan. Tumayo si Marco, binuksan ang kanyang medical bag at lumapit kay Luisa. Kung okay lang, lilinisin ko lang to. May antiseptic ako rito. Madaling maimpeksyon ang mga ganitong sugat. Nag-aalangan si Luisa, ngunit pumayag din. Habang nililinis ni Marco ang sugat niya, nakatitig si Erica sa kamay ng binata. Maingat, banayad at hindi nakakatakot. "Nurse po kayo?" Anong ni Erica. "Doktor," sagot ni Marco, walang yabang sa tinig. "Pero minsan, mas gusto kong tugulong sa mga ganito kaysa sa ospital." Habang abala si Marco, si Inigo ay kinakausap si Nene. "Mahilig ka bang gumuhit? Napansin ko yung sketchpad mong bitbit mo." Tumango si Nene, sabay kuha ng kanyang maliit na notebook kung saan nakadrawing ang isang malaking bahay at 3 babae sa may bintana. "Ang galing mo!" puri ni Inigo. "Alam mo, may kaibigan ako sa art studio. Baka gusto mong matuto ng mas marami." Napangiti si Nene, tila ngayon lang muli napuri ang kanyang gawa. Kinagabihan, pinatulog sila sa isang kwarto na may 3 kama, malambot ang putson, may kumot at unan. May sariling banyo na may shower, isang bagay na hindi pa nila naranasan sa kanilang buong buhay. Habang nakahiga si Luisa, nakatingala sa kisame, pabulong siyang nagsalita. "Hindi ko alam kung totoo pa to, para tayong nililipad sa panaginip." "Hindi lang panaginip, ate," sabat ni Erica. "Para tayong dinala sa mundo na matagal nating pinangarap. Pero siguraduhin kong habang may oras ako sa mundong to, hindi kayo mawawala ng tahanan." Mula sa abandonadong bangkito sa gilid ng pier hanggang sa isang kwarto sa loob ng mansyon na tila paraiso. Ang isang gabi ay tila 10 taon ng pagbabago. Ngunit kahit may bagong bubong na silang tinutulugan, alam ni Luisa na hindi ito nangangahulugang tapos na ang lahat. Ito pa lamang ang simula ng bagong kabanata ng pagtanggap sa tulong at ng paghahanap sa totoong tahanan. Makalipas ang 3 araw sa mansyon ng mga Vasquez, unti-unting nagsisimulang manumbalik ang kulay sa mga pisngi ng magkakapatid. Nakatulog na ng mahimbing si Nene sa unang pagkakataon. Si Erica ay hindi na laging may hawak na bag na parang takot mawalan. "Pero sana walang kapalit." "Nene?" tanong ni Luisa. Nakatulog na si Nene, may hawak na lapis sa isang kamay at sketchpad sa dibdib. Sa pahina, makikita ang drawing ng fountain na nasa bakuran ng mansyon. Kinabukasan, kinausap sila ni Don Ernesto habang sila'y kumakain ng almusal. "Mga iha, nais ko sanang malaman kung may mga kamag-anak pa ba kayong pwedeng balikan. O kung gusto ninyong magpaligal ng guardianship, pwede nating simulan yan, pero hindi ko kayo pipilitin." Nagkatinginan ng 3 magkakapatid. Wala na po kaming ibang pamilya. At kung totoo po ang lahat ng to, kung talagang gusto nyo kaming tulungan, kami na po ang magpapasalamat habang buhay. Sagot ni Luisa. "Hindi ko hinihingi ang habang buhay." At si Luisa, pagamat laging mapagmatyag, ay minsan-minsay napapangiti na rin, lalo na tuwing tinutokso siya ni Inigo. Sa tuwing sinasabi nitong ate siya ng lahat, kahit mukhang pinakabata. Isang umaga, habang nakaupo si Luisa sa hardin, lumapit si Don Ernesto na may dalang 2 tasa ng kape. "Mainit pa. Alam kong masarap ang kapeng gawa sa palengke, pero subukan mo ito. Galing sa Bukidnon. Organic," sabi ng mga anak ko. Aninang matanda habang iniabot ang tasa. "Salamat po," sagot ni Luisa habang mainat na tinanggap ito. "Hindi po ako sanay sa ganito kagandang umaga." Parang sobra-sobra. Tumango si Don Ernesto. "Sanayan lang yan. Pero anak, gusto kong ipaalala na walang masama sa pagtanggap ng kabutihan. Lalo na kung ang kabutihang ito ay walang hinihinging kapalit." Tanong ni Luisa kinagabihan habang naghahapunan sila. "Napagod ate, pero masarap sa pakiramdam." Yung mga bata sa San Luis wala halos gamit sa klinik. Pero si Kuya Marco ang tiyaga. Tinuruan pa nga akong paanong gumawa ng basic check-up. Ang dami ko pang kailangang matutunan. Pero parang may silbi ako roon. Sagot ni Erica habang kumakain. "Maganda yan. Kung ito talaga ang gusto mo, tutulungan ka naming abutin yan." Ani Marco habang nakatitig kay Erica. Napatingin si Luisa kay Marco, saka kay Erica. Wala siyang sinabi pero sa isip niya'y naunawaan niyang may namumuo. Kahit pinipilit pang itanggi ng magkabilang panig.
Samantala, si Nene ay madalas na abala sa library ng mansyon. Dito niya natutuklas ang may danda-ang sketchbook, colored pencils at drawing pad na matagal nang nakaimbak sa isang silid na hindi na ginagamit. Napansin ito ni Inigo at agad siyang nagpisintang maging tagapagsama sa mga art activity. Gusto mo bang mag-join sa art mentorship program sa town? May isang artist na kaibigan ko. Tumuturo siya sa mga batang may potential. Alok ni Inigo habang ipinapakita ang poster ng programa. Pwede po ba kahit wala akong diploma? Mahina pero puno ng pag-asa ang tinig ni Nene. Walang requirement doon kundi puso at galing na alam naming meron ka, sagot ni Inigo. Kinabukasan, tumuloy nga si Nene sa unang araw ng mentorship. Napalibutan siya ng mas matatanda, mas bihasa at mas kumpiyansang mga kabataang artist. Ngunit sa unang guhit pa lang ni Nene, natahimik ang klase. Isang batang may mata para sa detalye, damdamin at simbilismo. Iyon ang nakita sa kanya. Samantala, si Luisa ay sinamahan ni Vincent sa isang lokal na ALS testing center. Luisa, alam kong hindi mo ito inaasahan. Pero gusto mo bang balikan ang pag-aaral? Tanong ni Vincent habang nakapila sila sa silid. Gusto, pero natatakot ako. Parang ang dami kong hindi alam. Nagsisimula lahat sa ganon, pero kapag nagsimula ka na, tuloy-tuloy na yan. Wala sa edad ang edukasyon, nasa puso yan. Napayo ko si Luisa at sabay sabing, hindi po kasi ako sanay sa mga taong tumutulong na walang hinahanap. Palagi po kaming binibigyan ng may kasamang kasunduan, ng may kapalit. Kung minsan ang mga sugat natin ay tinuturo tayong magduda, tugon ni Don Ernesto. Pero kung hindi mo hahayaang gumaling yan, habang buhay kang mabubuhay na parang may tabing sa mata. Hindi na sumagot si Luisa. Tumango na lang siya at tiningnan ang hardin sa harap niya. Sa malayo, tanaw niya si Erica at Marco na abalang nag-uusap habang inaayos ang ilang gamit sa kotse. Laking gulat niya nang malaman na nagsimula ng isama si Erica sa mga outreach ng foundation na pinamumunuan ni Don Ernesto para sa mga bata at matatanda sa probinsya. Erica, kumusta ang pag-ikot niyo kahapon? Nag-enroll si Luisa sa Alternative Learning System at habang nag-aaral siya sa gabi, sa araw ay tumutulong siya sa pamamalakad ng pantry ng foundation ni Don Ernesto. Dito niya nakilala ang maraming ina na nawalan ng anak, amang nawalan ng trabaho, at mga batang nakaligtas sa parehong uri ng kalupitan na kanilang naranasan. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang artikulo mula sa isang online news outlet ang hindi inaasahang dumating. Isang journalist na nakabase sa Maynila ang napabalita ang kwento ng 3 dalagang iniligtas mula sa kalye. Hiniling nitong makapanayam si Don Ernesto at ang 3 magkakapatid. Ayoko pong maging sikat, baka balikan kami ni tatay, ani Luisa. Ngunit tumayo si Don Ernesto at mariing sinabi, Luisa, ang istorya ninyo ay hindi para sa kasikatan. Ito ay para sa inspirasyon. At kung gusto nating iligtas ang mas marami pang batang babae sa parehong kapalaran, kailangang may marinig ang kwento ninyo. Sa akin ang responsibilidad. Ako ang bahala sa proteksyon ninyo. Pumayag sila sa panayam at laking gulat nila nang dumagsa ang suporta mula sa mga netizen. May mga nagsabing naiyak sila, may mga gustong mag-donate sa foundation, at may mga ina na nagsabing ngayon lang nila naintindihan ang tunay na pakikibaka ng mga batang babae sa lansangan. Dito nagsimula ang mas malawak na paglalakbay ng 3 magkakapatid, mula sa mga basurang kalsada ng lungsod patungo sa mga silid ng pag-asa, kabutihan, at pagbabagong puno ng dignidad. At bagamat hindi nila alam ang magiging kahinatnan ng lahat, alam nilang sa bawat araw na dumadaan, mas lumalalim ang koneksyon nila sa pamilyang hindi dugo ang nagbuklod, kundi pagkakapareho ng sugat at ng pagnanais na gumaling. Habang dahan-dahang nasasanay sa bagong mundo ng kapayapaan at kabutihang loob ang magkakapatid, hindi rin maiiwasan ang pagtama ng realidad. Sa kabila ng mga malalambot na kama, masasarap na pagkain at tulong mula sa pamilya Vasquez, may mga mata sa loob ng mansyon na hindi pabor sa presensya ng 3 batang galing sa lansangan. Isa na rito si Meding, ang matagal ng kasambahay at pinagkakatiwalaan ni Don Ernesto.
Mahigit 20 taon na siyang naglilingkod sa mansyon. Sanay siya sa kaayusan, katahimikan, at sa mga taong kilala niya. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Nene ang bulungan sa kusina. Tahimik siyang dumaan at nagkunwaring hindi niya narinig, pero pag akyat niya sa silid, sumiksik siya sa pagitan ni na Luisa at Erica. Ate, ayaw yata nila sa atin dito. Mahina niyang bulong habang nilalaro ang laylayan ng kanyang palda. Napatingin si Luisa sa kanyang mga kapatid. Anong narinig mo, Nene? Yung matandang babae sa kusina, yung may salamin. Sabi niya hindi daw tayo bagay dito. Napatigil si Luisa. Hindi siya nagulat. Alam niyang hindi lahat ay bukas ang kalooban sa kanilang biglaang presensya. Lalo na't hindi sila kabilang sa mundo ng mayayaman. Ngunit hindi niya inaasahang may hayagang pagtutulak palayo. Kinagabihan, matapos ang hapunan, nilapitan ni Luisa si Don Ernesto na nooy nagbabasa ng dyaryo sa veranda. Sir, Don Ernesto, pwede po ba akong makausap saglit? Mahina ngunit matapang ang kanyang tinig. Ibaba ni Don Ernesto ang binabasa. Halika iha, umupo ka rito. Pasensya na po, pero gusto ko lang po sanang linawin kung kami po ba'y nakakaabala na. Kung hindi po ba kayo pinoproblema ng mga tao dito dahil sa amin. Tiningnan siya ni Don Ernesto. May nangyari ba? May mga tao pong mukhang hindi sang-ayon sa presensya namin dito. Ayoko pong magdulot ng gulo. Kung kailangan po naming umalis. Luisa, putol ng matanda. Hindi ko kayo kinuha para lamang itapon kapag nagreklamo ang iba. At hindi ko ikinokonsulta ang konsensya ko sa bulong ng kasambahay. Para sa kanya, tang pagdating ni na Luisa, Erica at Nene ay isang dagok, isang pagkasira sa ritmong kanyang minahal. Cora, bulong ni Meding isang umaga habang nagsasalansa ng mga pinggan sa kusina. Napapansin mo ba yung tatlong batang yan? Laging nasa harap ni Don Ernesto. Wala naman silang ambag, pero parang prinsesa kung itumring. Hindi naman siguro ganon, Meding. Sagot ni Cora habang nililinis ang baso. Nakikita ko naman, tumutulong sila. Si Luisa, siya yung nag-aayos ng pantry. Si Erica, sumasama kay Marcos Outreach. At si Nene, abay halos araw-araw nasa art class. Masipag ang mga bata. Masipag o masipag mang akit ng loob? Sarkastikong sagot ni Meding. Ewan ko sa'yo, basta ako, hindi ako natutuwa. Dapat ibalik na lang sila sa kung saan sila galing. Ang desisyon ko ay bisisyon ko. Napayo ko si Luisa. Maraming salamat po. Hinding-hindi ko po sasayangin ang tiwalang binigay ninyo sa amin. Ngunit kahit may kumpirmasyon mula kay Don Ernesto, hindi ho agad nawala ang malamig na pagtanggap ni Meding. Isang araw, habang abalang naglilinis si Luisa ng pantry, pumasok si Meding at sinadyang ibagsak ang isang kahon ng delatang sardinas. Naku, sorry. Nadulas ang kamay ko. Linisin mo na lang ha? Sarkastikong sambit ng matanda sabay talikod. Hindi kumibo si Luisa. Pumikit siya at dahan-dahang pinulot ang nagkandadurog na lata sa sahig. Hanggang sa may lumapit, si Vincent. Ako na ang bahala dyan, ani Vincent, sabay kuha ng walis. Hindi po kaya ko to, sabot ni Luisa. Luisa, matagal ka na naming kakilala dito. Hindi ka lang bisita. Isa ka na sa pamilya. Kung may nagpapahirap sa'yo, sabihin mo sa akin, mariing wika ni Vincent. Hindi ko na lang po pinapansin. Siguro kailangan lang po talaga ng panahon. Samantala, hindi naging ligtas si Erica sa ganitong karanasan. Isang hapon habang nagbibilad ng mga gamit galing outreach, lumapit si Meding at sinabing, ang mga medyas hindi yan dapat pinapatuyo sa hardin. Mukhang squatter ang itsura. Napuno na si Erica. Hindi naman po siguro masama kung sa araw ibilad? Hindi po ba ito bakuran ng lahat ng nasa bahay? Hindi lahat. Matalimang sagot ni Meding. Ang bakurang ito ay para sa mga taong parte ng buhay ni Don Ernesto, hindi para sa mga pansamantala. Kung ganon, pasensya na po. Pero sa palagay ko, hindi po kami pansamantala. Ako dapat ang unang nakaalam, hikbi niya habang nasa hallway. Hindi mo kasalanan, Luisa, sabi ni Erica. Lahat tayo pagod, pero ginagawa mo na ang lahat. Matapos ang 2 araw ng pahinga, unti-unting bumalik ang lakas ni Nene. Ngunit ang pangyayaring iyon ang naging hudyat kay Don Ernesto na magsalita. Tinipon niya ang buong staff sa veranda. Gusto ko lang ipaalala na ang bahay na ito ay tahanan para sa mga taong may malasakit. Hindi ito pugad ng diskriminasyon o yabang. Kung sino man ang hindi marunong rumespeto sa bisita ko, hindi para sa bahay na ito. Tahimik si Meding sa gilid, nakayuko.
Mula noon nabawasan ang tensyon. Naging tahimik si Meding at si Cora na dating kinikilingan niya ay mas naging malapit kina Luisa. Sa dahan-dahan, nagsimulang matanggap ng ibang tao sa mansyon ang katotohanan. Ang tatlong batang ito ay hindi lamang inuupahang konsensya, kundi mga batang may dangal, tapang at lakas na higit pa sa karaniwang panauhin. At bagamat hindi pa tapos ang lahat ng laban, isang bagay ang malinaw. Ang tunay na tahanan ay hindi lang gawa sa pader, kundi sa pagtanggap ng puso. Lumipas ang mga linggo sa mansyon ng mga Vasquez at unti-unti nang bumabalik ang dating ningning sa mga mata ng magkakapatid. Hindi na ito ang parehong mga batang api, gutom at nanginginig sa takot sa sarili nilang ama. Sa halip, unti-unti silang natututo, lumalawak ang pananaw at higit sa lahat, nabubuhay muli ang mga pangarap na matagal nang kinubkob ng dilim. Kasi ni minsan, hindi kami pingakitaan ni Don Ernesto ng pagkamuhi. Hindi katulad ng ipinaparamdam ninyo. Napatingin si Meding. Hindi niya inaasahan na may lakas ng loob ang dalagang ito. Tahimik siyang lumakad palayo. Kinagabihan, si Nene naman ang naging biktima. Dahil sa kakulangan ng tulog at init ng silid, nilagnat siya at nagkaubo. Hindi niya ito agad sinabi sa mga kapatid hanggang sa nakita siya ni Inigo na halos mawala na ng lakas habang nagpipinta. Luisa, sigaw ni Inigo habang karbya si Nene. Dalhin na natin siya sa klinik. May emergency room sa kabilang bayan. Nagkagulo ang buong mansyon. Si Marco agad ang nagpakonsulta. Bumilis ang tibok ng puso ni Luisa habang pinapanood ang bunsong kapatid na ginagamot. Ako dapat yung nagbabantay. Isang umaga, habang nagkakape si Don Ernesto sa veranda, lumapit si Marco na may hawak na papel. Tay, nais ko lang pong ipakita sa inyo ang resultang evaluation ni Erica. Ayon sa outreach coordinator, maayos ang kanyang interaksyon sa mga pasyente. Malapit sa bata, mabilis matuto. May potensyal talaga. Inabot ni Don Ernesto ang papel at ngumiti. Alam ko, kita ko sa mga mata niya. Hindi siya lumilingon kapag tinawag ng tungkulin. Ang ganyang klase ng dedikasyon, bihira. Habang nagaganap ang usapan na iyon, si Erica ay abalang inaayos ang mga gamit para sa susunod na medical outreach sa bayan ng Alfonso. Kasama siya sa team ni Marco at sa bawat pag-ikot nila, mas lumilinaw sa kanya ang direksyong gusto niyang tahakin. Ate Luisa, tignan mo, masiblang wika ni Erica isang gabi habang hawak ang isang larawan. Ako po yan, pinagtahi ako ng sugat sa tuhod ng isang batang natapilok. Tinuruan ako ni Kuya Marco ng tamang paglinis ng sugat at kung paano i-wrap ng maayos ang bandage. Napangiti si Luisa. Gusto mo ba talaga ang ginagawa mo, Erica? Tumango si Erica, puno ng sigla ang mukha. Sobra. Para ngayon lang akong nakahinga ng malalim. Hindi na ako takot humarap sa tao. Masaya ako tuwing nakakatulong ako. Pagpatuloy mo yan, wika ni Luisa. Pero siguraduhin mong may oras ka rin sa sarili mo. Huwag puro iba. Samantala, si Nene naman ay nakatanggap ng paanyaya mula sa art mentorship program sa bayan. Araw-araw siyang sinasalubong ng mga batang tulad niya. May iba't ibang kwento, iba't ibang trauma, ngunit iisa ang pinanghahawakan, ang sining bilang lunas sa sugat ng kahapon. Anak, ani Tita Cora habang hinahatid si Nene isang araw. Napansin ko, masaya ka kapag dala mo yung sketchpad mo. Parang wala ka ng takot sa mundo. Dati po kasi, ako lang ang nakakakita ng drawings ko, sagot ni Nene. Ngayon po, may mga taong humahanga. Nakakatuwa po pala yung marinig mong may halaga ang gawa mo. Sa klase niya, pinuri ng mga instruktor ang detalye ng kanyang likha. Isang guhit niya ng isang bahay na yari sa simento. May 3 bintana at 3 batang babaeng nakatanaw sa kalangitan. Ang labis na pumufaw sa pansin ng artist mentor. Aya kahit mahirap, tiisin na lang, sagot niya sabay ngiki. Habang nagsusulat sa kanyang notebook, naalala niya ang mga araw na pilit niyang tinuturuan ang mga batang lansangan kung paano bumasa at sumulat gamit lang ang yupi-yuping papel. Ngayon, siya naman ang tinuturuan. Hindi na siya ang guro, siya na ang mag-aaral at wala nang ikinahihiya doon. Minsan, sinasamahan siya ni Vincent tuwing papunta sa ALS Center. Vincent, hindi mo naman kailangan ihatid ako palagi, sabi ni Luisa isang gabi habang sakay sila sa sasakyan. Gusto ko lang matiyak na ligtas ka. Hindi ko mapigilang maalala
kung paano kita unang nakita. Takot, pagal, at halos gumuho. Ngayon ikaw na yung inspirasyon. Sagot ni Vincent habang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Nene, sa murang edad mo, nakakaguhit ka ng damdamin. Ani ng mentor. Hindi lang ito mata o kamay na gumagalaw. Puso mo to, dapat mong pagpatuloy yan. Dahil dito, inalok si Nene ng scholarship para sa susunod na batch ng Youth Artists Training Camp. Sa unang pagkakataon, binigyan siya ng pangalan sa loob ng mundo ng sining. Sa kabilang dako naman, si Luisa ay sumabak na rin sa kanyang ALS classes. Tuwing Lunes at Huwebes ng gabi, pumapasok siya sa isang silid-aralan na may mga katulad niyang nahinto sa pag-aaral. May mga nanay, may mga jeepney driver, may mga dating OFW, at sa gitna nila, si Luisa, may baong panaginip. Classmate Luisa, mahirap ba ang math? Tanong ng isang ale na nasa ika-4 na pwesto. Kaya naman po, pero mas mahirap po yung magtrabaho nang walang natapos. Hindi ko pa rin alam kung anong magiging kinabukasan ko, bulong ni Luisa. Pero kahit paano, ngayon ko lang naramdaman na may kinabukasan talaga. Makalipas ang 2 buwan, isang balita ang hindi inaasahan ng magkakapatid. May magaganap na exhibit sa lokal na gallery para sa mga batang artist at isa si Nene sa napiling lalahok. Talaga Nene, sabay yakap ni Erika sa kapatid. Ipapakita mo na sa buong bayan ang galing mo. Opo ate, may title na po yung drawing ko. Bahay na binuo ng luha. Kasi po, kahit hindi tayo mayaman, kahit marami tayong pinagdaanan, bahay pa rin tayo sa isa't isa. Salos maiyak si Luisa sa narinig. Kung dati, ang sining ni Nene ay panakip sa lungkot, ngayon naging daan ito para mas mapalapit siya sa mundong dati tila hindi pumatanggap sa kanya. Nariyan ito sa bawat titig, bawat yakap, at sa bawat hakbang na kanilang tinatahak patungo sa isang bagong bukas. Sa wakas, ang mga pangarap na noon ay itinuturing na imposible ay muling bumangon. At sa bawat araw na lumilipas, pinapatunayan ng 3 dalagang minsang ipinadpalit sa 1,000 na ang halaga nila ay hindi kailanmang matutumpasan ng salapi. Maaliwalas ang umaga sa mansyon ng mga Vasquez. Ang hangin ay may dalang lamig, ang mga ibon ay masiglang umaawit, at ang mga halaman sa hardin ay tila sumasabay sa sigla ng mga taong nakatira rito. Sa unang tingin, walang bakas ng panganib o anino ng nakaraan. Ngunit gaya ng mga sugat na hindi nakikitang dumudugo, may isang bantang tahimik na lumalapit sa katahimikan ng bagong buhay ng magkakapatid. Ang pagbabalik ng kanilang ama, si Mang Ben. Habang nag-aalmusal si Luisa sa veranda kasama sina Don Ernesto at Vincent, napansin ni Erika ang kakaibang kilos ng isang kasambahay sa labas. Ate, parang kilala ko yung lalaki kahapon sa labas. Yung pumasok ng sandali tapos agad di umalis. Hindi ba't siya yung dati nating kapitbahay sa may dulo ng barangay? Tanong ni Erika habang binubuksan ng garapon ng keso. Nagkatinginan sina Luisa at Don Ernesto. Ilang araw matapos nito, lumapit si Don Ernesto sa 3 habang kumakain. Gusto ko lang kayong purihin, mga anak. Hindi dahil sa mga nagawa ninyo, kundi sa pagpapatuloy ninyo kahit mahirap. Ang totoong tagumpay ay hindi sa dami ng narating, kundi sa katatagan ng loob sa bawat hakbang. Maraming salamat po Don Ernesto, sagot ni Luisa. Kung hindi dahil sa inyo, walang dapat pasalamatan, putol ng matanda. Kayo ang nagpasiya na hindi magpatalo sa sakit ng nakaraan. Ang akin lang ay maliit na tulong. Kayo pa rin ang taglatag ng sarili ninyong landas. Sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa garden, pinagmamasdan ang mga bituin, sabay-sabay silang napatahimik. Hindi na nila kailangang bigkasin ang salitang salamat nang paulit-ulit. Agad nilang inalerto ang security team ng mansyon at nang suriin ang CCTV footage ng araw na iyon, lumitaw ang hindi inaasahang mukha. Si Mang Ben, nakakap at jacket, nakatayo malapit sa gate at tila may inaabangan. Hindi ito magandang balita, mariing sabi ni Don Ernesto habang tinatanggal ang salamin sa mata. Akala ko'y tuluyan na siyang lumayo. Bakit pa po siya babalik? Hindi ba't siya na nga ang nag-iwan sa amin? Bakit ngayon parang siya pa ang may ganang lumapit? Galit at mulat na wika ni Luisa. Ayaw niya ng ganitong pag-angat ninyo, ani Vincent.
Ang taong nalugmok sa sariling desisyon, kadalas ay naghahanap ng sisihin kapag nakitang bumangon ang iniwan niya. Ilang araw matapos nito, habang pauwi galing sa ALS Center si Luisa, bigla siyang nilapitan ng isang lalaking nakamotorsiklo. "Luisa," bulong ng lalaki, "si tatay mo, gusto kang kausapin. Sa may kalsada sa likod ng simbahan, huwag kang magdala ng kasama." Kinabahan si Luisa. Naisip niyan ipagwalang bahala ito. Ngunit may bahagi sa puso niya ang nagtutulak na harapin ang lalaking matagal niyang sinubukang kalimutan. Gabi nang magkita sila ni Mang Ben. Nakaupo ito sa bangkito malapit sa poste ng ilaw. Nang makita siya, agad itong ngumiti. Hindi ng pagmamahal, kundi ng pagkukunwari. "Luisa, anak ko," bungad ng matanda. Hindi umimik si Luisa. Tinitigan niya ang dating kinatatakutan niyang ama. "Ano pong kailangan niyo?" Malamig niyang tanong. "Wala naman. Gusto ko lang kayong makita." "Nababalitaan ko, sosyal na pala kayo ngayon. Mansyon, mayayamang amo, magagandahang damit. Hindi po ngayos ang dahilan kaya kami nandyan. Hindi po dahil sa inyo, kaya kami nakaligtas. Luisa, anak, pamilya pa rin tayo. Dugo mo pa rin ako. At saka, hindi ko naman sinasadya ang lahat ng yon. Gipit lang noon, patawarin mo na ako." Pilit na sambit ni Mang Ben. "Hindi niyo po sinasadya na ibenta kami sa halagang 1,000? Na ipaubaya kami sa kamay ng mga sindikato? Tapos ngayon, pagkatapos ng lahat ng sakit, babalik kayo, babalik ta rin ang kwento?" Tumayo si Luisa at humakbang palayo. Ngunit bago siya makalayo, hinawakan ni Mang Ben ang braso niya. "Kung hindi ka susunod, baka ikaw ang mapahamak. Nakataya sa akin ang buhay ko sa utang. Kung hindi kayo babalik, ipapakalat kong may ginagawang masama ang pamilya Vasquez. Lalo na yang si Don Ernesto. Siguradong babagsak sila sa publiko." Nanigas si Luisa. Hindi siya nagpadala sa pananakot, ngunit alam niyang hindi biro ang mga salitang iyon. Nang makauwi siya, agad niyang sinabi ang lahat kay Don Ernesto. "Hindi na siya ama, Luisa. Isa na siyang banta. Hindi tayo pwedeng patuloy na manahimik." Mariing sabi ng matanda. "Gusto ko na pong maprotektahan ang mga kapatid ko. Kung may dapat pong gawin na natin," sagot ni Luisa. Ikinonsulta ni Don Ernesto sa kanyang abogado ang sitwasyon. Sa loob ng 1 linggo, naihain nila ang Temporary Restraining Order, TRO, laban kay Mang Ben. Kasabay nito, isinampa rin ang kaso sa ilalim ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act dahil sa ginawa nitong pagtrato sa kanyang sariling mga anak. "Hindi kami natatakot sa iyo, Tay," ani Erica habang hawak ang kopya ng TRO. "Hindi mo na kami kayang kontrolin, hindi mo na kami kayang saktan." Samantala, si Nene ay palaging nilalapitan ng guidance counselor ng art mentorship para sa counseling. Napansin kasi ng mga guro ang kanyang pagiging tahimik at madalas na pagkabigla sa malalapas na tunog. "Nene, may gusto ka bang ikwento?" tanong ng counselor isang araw. Himik lamang si Nene, ngunit dahan-dahan niyang ipininta ang isang larawan. Isang batang babae na nakatayo sa dilim, may 6 lalaking may hawak na sinturon sa likod, at sa harap ay isang bukas na pinto na may liwanag. "Hindi ko pa kaya ikuwento," sabi niya, "pero naiintindihan ko na hindi ko kasalanan ang lahat ng nangyari. Dahil sa mga sumunod na linggo ng therapy at suporta mula kina Inigo at Tita Cora, unti-unting gumaan ang loob ni Nene. Kahit may takot pa rin, mas nakakapagpinta na siya ng mga larawang may liwanag, may kulay at may pag-asa." Samantala matapos ang isinampang kaso, napabalitang si Mang Ben ay naaresto sa isang inuman sa Starosa. Wala na siyang matakbuhang utangan at ang mga kasamahan niyang sindikato ay tuluyan na umiwas sa kanya. Sa huling pagdinig, habang nakaposa si Mang Ben at nilalapitan sina Luisa, Erica at Nene, tinitigan siya ni Luisa ng diretso sa mata. "Hindi ko kayo galit na kinamumuhian, pero hindi rin kita kayang tawagin ama. Kasi ang tunay na ama, hindi ibinebenta ang anak. Ang tunay na ama, nagbibigay ng dangal. Hindi kumakalas kapag hirap na." Tahimik si Mang Ben. Walang masabi. Sa huling pagkakataon, lumingon ito sa kanyang mga anak. Ngunit wala na siyang nakita, kundi 3 kabataang matatag, buo, at hindi na kailanman babalik sa kadilimang kanyang nilikha. At mula noon, tuluyan na silang nakalaya sa tanikala ng kanilang nakaraan. Ang takot ay napalitan ng katapangan.
ang galit ay napalitan ng pagkilos. At ang sugat ng kahapon ay unti-unting naghilom, hindi dahil sa paglimot, kundi dahil sa pagtanggap at paglaban. Makalipas ang ilang linggo mula nang maaresto si Mang Ben at maipataw ang restraining order, tuluyan nang nawala sa pisikal na paligid ng magkakapatid ang bantang minsan ay tila hindi nila kayang takasan. Ngunit kahit wala na ito sa kanilang paningin, ang mga alaala, ang trauma at ang sakit na naiwan ay hindi ganoon kadaling mawala. May mga sugat na hindi dumudugo, ngunit mas malalim pa sa anumang pisikal na sugat at iyon ang unti-unti nilang kailangang harapin. Sa unang tingin, tila normal na muli ang lahat. Si Erica ay mas aktibo sa mga medical missions ni Marco. Si Nene ay patuloy sa paglahok sa art classes at paghahanda sa nalalapit na youth camp. Ngunit kahit ilang ulit sabihin na wala na si Mang Ben, naiintindihan ng magkakapatid na hindi ganoon kadaling burahin ang matagal na pinasan. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik si Nene. Ayaw niyang magpinta. Ayaw niyang makipag-usap sa kahit sino. Kahit si Inigo na dati niyang kalaro, tinatalikuran niya kapag tinatawag siya. Napansin ito ng artist mentor at agad nitong ipinaalam sa mga taga-mentorship. Nagdesisyon si Don Ernesto na kausapin si Luisa. Luisa, alam kong pinipilit niyong magpatuloy, pero may mga bagay na hindi pwedeng itulak ng pilit. Ang sakit kapag tinakpan lang at hindi inintindi, lalong lalala. Wika ng matanda habang nakaupo sa veranda. Alam ko po, Don Ernesto, pero hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Hindi ako therapist. Si Luisa naman ay nakatutok sa kanyang ALS review at pagtulong sa mga gawain sa foundation. Ngunit sa pagitan ng mga ngiti at katahimikan ay ang pag-uungol ng mga alaala. Isang gabi habang natutulog ang magkakapatid, biglang napabalikwas ng bangon si Nene. Pawis na pawis at nanginginig. Agad siyang niyakap ni Luisa. "Nene, gising! Panaginip lang yan," bulong ni Luisa, habang hinahaplos ang likod ng kapatid. "Ate, si tatay, nasa panaginip ko. May hawak siyang sinturon." Tapos sinisigawan niya ako. Pinipilit niya akong bumalik sa lumang bahay. "Ayoko na, ate. Ayoko nang balikan yon." Humahagulgol si Nene habang patuloy ang panginginig. Lumapit si Erica at niyakap ang kanilang bunsong kapatid. "Wala na siya rito, Nene. Hindi ka na niya masasaktan kahit kailan." "Hindi ako sanay sa mga ganitong bagay," sagot ni Luisa habang pinipigil ang luha. "Ang totoo, anak, hindi kailangan maging eksperto para tumulong. Kailangan lang marunong kang makinig. At huwag mong solohin ang bigat. Hayaan mong tumulong kami sa inyo." Dahil dito, nagsimula ang counseling sessions hindi lamang para kay Nene, kundi para sa tatlo. Sa bawat linggong lumilipas, dahan-dahan silang nagbubukas sa mga therapist na itinalaga ng foundation ni Don Ernesto. Sa isang session, habang nakaupo si Erica sa harap ng counselor, tinanong siya, "Kailan mo unang naramdaman na hindi ka ligtas sa sarili mong bahay?" Matagal bago siya nakasagot. "Siguro, nung una akong dinig na sinigawan si Luisa habang nilalabhan niya yung basahan. Bata pa ako noon, pero alam kong mali yung nangyayari. At simula noon, natutunan ko nang huwag magsalita kasi akala ko baka kapag nagsalita ako ang sunod na saktan." "Pero ngayon, Erica," tanong ng counselor, "tinatanggal ko pa rin yung ugaling yun, pero unti-unti. Kasi ngayon, alam ko nang ligtas na ako. At kahit anong mangyari, hindi ko iiwan sina ate." Si Luisa naman, sa kanyang session, ay matagal na tahimik. Ngunit sa huli, nagsalita siya. "Gusto kong maging matapang. Palaging ganun ang papel ko. Panganay, tagapagtanggol. Pero totoo po, gabi-gabi, kinu-question ko pa rin kung sapat ba ang ginawa ko. Kung dapat ba akong mas magalit o mas lumaban. May guilt pa rin po. Kahit sinasabi ng lahat na wala akong kasalanan." Dahan-dahang tumulo ang luha niya. "At hindi ko po alam kung kailan matatapos to. Kung matatapos pa ba talaga." Ang counselor ay mahinahong tumango. "Hindi mo kailangang piliting matapos agad, Luisa. Ang mahalaga, hindi mo tinatakasan." Sa mga linggong lumipas, nagdesisyon ang magkakapatid na magsimulang magsulat ng journal. Hindi para sa iba, kundi para sa kanilang sarili. Isang hakbang para ilabas ang mga hindi masabi sa bibig. Si Nene ay nagsimulang gumuhit ng mga larawan na mas maliwanag, hindi na puno ng anino kundi ng liwanag at kalayaan. Si Erica ay nagsimulang magsulat ng mga kwento base sa kanyang karanasan sa outreach.
mga kwento ng kabataan, kaligtasan at pagtitiwala. Si Luisa naman ay nagsimulang magtala ng mga tula. Karamihan ay tungkol sa paghinga, katahimikan at pagpapaubaya. Sa isang family therapy session, sabay-sabay silang tinanong, kung may mensahe kayo sa sarili ninyo 5 taon ang nakalipas, ano yon? Sumagot si Nene, sasabihin ko, huwag kang matakot. May darating na araw na hindi ka naiiyak gabi-gabi. Si Erika, sasabihin ko, yung lakas na inaakala mong wala ka. Nandun yun, nakatago lang. At darating yung araw na gagamitin mo yun, hindi para lumaban, kundi para tumulong. Si Luisa ay saglit na natahimik, saka dahan-dahang nagsalita. Sasabihin ko, kahit akala mong wala kang kakampi, may Diyos, may mundo, at may mga taong hindi mo pa kilala, pero handang lumaban para sa'yo. At ikaw, kaya mo. Ang puso ng magkakapatid, matagal nang iniwang wasak ng mapait na nakaraan, ay ngayon ay unti-unting natutong tumibok para sa mga taong walang hinihinging kapalit, kundi ang kanilang ngiti at pag-unlad. Isang araw, habang abala sa pagtuturo ng basic hygiene sa mga bata sa medical mission, napansin ni Erika na matagal nang nakatingin sa kanya si Marco habang nagtatalumpati sa harapan. May dumi ka ba sa pisngi ko, kuya? Natatawang biro niya habang kinakausap ang batang tinuturuan niyang maghugas ng kamay. Ha? Wala naman. Sabay yuko ni Marco at pilit na tinatago ang ngiti. Wala lang, napansin ko lang, mas magaan ka ng kumilos ngayon. Mas bukas, mas masaya. Napangiti si Erika. Baka kasi mas magana ang kalooban. Sa pagwawakas ng session na iyon, sabay-sabay silang yumakap. Hindi bilang mga biktima ng nakaraan, kundi bilang mga taong naglalakbay patungo sa ganap na paghilom. At bagamat hindi pa lubos ang paggaling, alam nilang sila'y patuloy na lumalakad sa tamang landas. Ang gabi ay minsan pa ring dumadalaw na may multo ng alaala, ngunit ngayon hawak na nila ang ilawan. At habang magkasama silang tatlo, hawak ang kamay ng isa't isa, wala nang anuman ang hindi nila kayang harapin. Mula sa tahimik na paghilom ng sugat ay unti-unti ring sumisibol ang mga damdaming hindi inaasahan. Pagmamahal na walang sapilitang simula, kundi dumarating gaya ng malamig na simoy ng hangin sa dapitapon. Banayad, marahan, ngunit may iniwang kilig at kabog sa dibdib. Sa mga sumunod na araw, hindi na nawala ang presensya ni Marco sa bawat hakbang ni Erika sa outreach. Siya ang una niyang tinatawagan kapag may tanong tungkol sa pasyente. Siya ang kasama niyang nagbubuhat ng mga gamot, nag-aayos ng medical kits, at nagsasara ng mobile clinic kapag tapos na ang misyon. Isang hapon, habang naghahakot ng mga gamit mula sa van, lumapit si Marco at maingat na nagsalita, "Erika, may matagal na akong gustong sabihin, pero ayoko sanang isabay ito sa mga panahong ang dami mo pang iniisip. Gusto ko lang malaman mo na simula pa lang, hindi lang respeto ang nararamdaman ko sa'yo. Gusto kitang makilala pa, hindi lang bilang volunteer, kundi bilang babae, bilang ikaw." Napatingin si Erika, tila hindi makapaniwala. Matagal siyang hindi nagsalita. "Para hindi ka na umasa sa opinyon ng iba," tugon ni Vincent. Maya-maya, natahimik silang dalawa, ilang sandaling nakatingin lang sa mga bituin. "Luisa," sabay sabing mababa ni Vincent, "mahalaga ka sa'kin. Alam kong alam mo na yon. Pero ayoko rin na isipin mong gusto lang kitang i-rescue. Gusto ko lang sanang iparating na kung darating ang araw na ikaw ay handa, nandito lang ako, hindi ako aalis." Lumingon si Luisa, seryoso ang mga mata. "Vincent, hindi madali para sa akin ang magtiwala, lalo na pagdating sa bagay na to. Pero kung may tao akong unang pinagkatiwalaan muli, ikaw yon. Salamat, hindi man ngayon, pero baka balang araw ako rin ang unang lalapit." At doon pareho silang ngumiti. Walang halik, walang yakap. Pero sapat na ang manasalitang iyon para mapagtanto nilang may relasyong dahan-dahang umuusbong na hindi kailangang madaliin. Samantala, si Inigo at Nene ay mas naging malapit sa isa't isa. Ngunit sa paraang mas ligtas, mas kapatid ang turing at puno ng paggalinga. Isang araw, habang nasa art exhibit workshop, ipinakita ni Inigo ang isang children's book draft na sinulat niya. "Nene, tignan mo. Gumawa ako ng kwento tungkol sa isang batang babae na naglalakad sa dilim.
Pero sa huli, may liwanag siyang natagpuan. Sa sarili niya, ang ganda po nito, parang kwento ko, pero mas masaya ang ending. Sabay sabing may lungkot sa ngiti si Nene. Ikaw ang ending nito, at ikaw rin ang simula ng mas marami pang kwento. Marco, hindi ko alam kung anong isasagot. Ang totoo, hindi pa ako sanay. Pero kung handa kang maghintay, baka pwedeng simulan muna natin sa pagkakaibigan. Ngumiti si Marco. Oo, higit pa sa handa. Samantala, sa kabilang dako ng mansyon, si Vincent ay mas lalong naging malapit kay Luisa. Tuwing gabi pagkatapos ng klase sa ALS, inaabangan niya ito sa labas ng pinto. May dalang maiinit na tsokolate o minsan ay tahimik lamang nakasama ito sa veranda. Luisa, balita ko galing ka sa taas ng klase nyo. Isa maling sagot lang ang mali sa exam mo. Bati niya isang gabi habang sabay silang naglalakad sa garden. Aba, ewan ko sa'yo. Sabi ng instructor namin matalino raw ako, pero mayabang. Sabay tawa ni Luisa. Hindi ka mayabang, confident ka lang, at sakto lang yon. Pagkatapos ng mentorship exhibit, si Nene ay ginawaran ng Most Promising Visual Storyteller Award. Si Inigo ang nagpresenta ng plaque, at habang binabasa ang pangalan ni Nene, halos di niya matapos sa kaba. Sa dami ng pintor, siya ang tanging gumagamit ng mga kulay para ikwento ang katotohanan. At sa mata ng batang ito, may pag-asang bumubuhay sa kahit pinakamasakit na alaala. Sa huli ng gabi, habang nagsasaya ang lahat, napansin ni Don Ernesto ang tatlong magkakapatid na masigla, malaya at mas bukas na ang loob. Sa tabi niya ay ang kanyang tatlong anak, si Marco na tahimik na nakatitig kay Erica, si Vincent na hindi na maalis ang tingin kay Luisa, at si Inigo na masigla pa ring ikinukwento ang mga plano nila ni Nene para sa susunod na proyekto. Tumango si Don Ernesto, wiring kontento. Sa sarili niyang uso, alam niyang ang kanyang naging hakbang ay higit pa sa pagtulong. Nakatagpo siya ng tunay na koneksyon. At kung sakali mang mabuhay siya sa mundong ito ng ilang taon pa, alam niyang iiwan niya ang kanyang mga anak sa piling ng mga babaeng hindi lamang matapang, kundi may pusong punong-puno ng pagmamahal. Kinagabihan, sabay-sabay silang nagtipon sa veranda, sa ilalim ng mga bituin. Ang dami nang nangyari, ani Luisa. Pero mas marami pang mangyayari, dagdag ni Erica. At kahit saan pa tayo makarating, sabat ni Nene, basta magkasama tayo, kahit pa sa pag-ibig o sa laban, hindi tayo mawawala. At sa gabing iyon, walang pormal na deklarasyon ng pag-iibigan, walang kasunduan, walang sabayang tawa na pilit. Anging mga puso lamang na tahimik na tumitibok sa gitna ng katahimikan, matatag, buo at handang magmahal, sa tamang panahon, sa tamang paraan. Lumipas ang isang taon mula nang iwanan sila ng kanilang ama sa kalsada. Isang taon mula nang maranasan nila ang matinding takot, gutom at pagkabigo. Ngunit higit sa lahat, isang taon na ring lumipas mula nang una silang hawakan ng tunay na malasakit at pan-aaruga. Ang tatlong magkakapatid, Luisa, Erica at Nene, na minsang ipinamuka sa kanila na wala silang halaga, ay ngayon ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming tao. Ang araw na ito ay espesyal. Sa mismong lumang barangay sa Laguna kung saan sila lumaki at inalipusta, may isang maliit na opening ceremony na ginaganap. Sa gitna ng puting tolda, may karatula, Tres Hermanas Tutorial Center para sa kabataang walang takot mangarap. Si Luisa ay nakatayo sa harap ng stage, nakasuot ng simpleng cream-colored na blouse at mahabang palda. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang mikropono. Sa kanyang likod ay isang silid-aralan na yari sa kombinasyon ng recycled materials at pinondohan ng foundation ni Don Ernesto. May mga libreng upuan, luma pero matitibay na mesa at isang malaking blackboard na may nakasulat, "Maligayang pagbasa at pagtatuto." Sa araw na ito, panimula ni Luisa habang pinipigilan ang kaba, nais naming ipaalam sa lahat na hindi kailangang maging mayaman para makapag-aral. Hindi kailangang perpekto ang pamilya o kumpleto ang gamit. Kailangan lang ay ang puso na handang matuto. Tumayo si Don Ernesto sa gilid. Tahimik ngunit may luhang namumuo sa kanyang mata. "Iha, parang ikaw na ngayon ang guro ng buong komunidad," bulong niya kay Vincent. "Hindi lang guhutay," sagot ni Vincent.
Isa siyang leader. Sa audience, nakaupo si Erica, suot ang kanyang bagong uniforme bilang lisensyadong nurse. Katatapos lamang niyang pumasa sa board exam. 2 linggo pa lang ang nakakalipas, ngunit sa kanyang puso ay tila matagal na siyang nagsisilbi. Sa harapan niya ay isang grupo ng mga batang ina na may hawak na baby. Ilang oras mula ngayon, magbibigay siya ng libreng check-up at health orientation para sa mga nanay sa barangay. Bakit mo ginagawa to, Nurse Erica? Tanong ng isa sa mga nanay. Dahil ako man ay lumaki sa kawalan, pero may isang taong naniwala sa akin. Kaya gusto kong ibalik yon. Hindi sa salita kundi sa serbisyo, sagot ni Erica sabay kuha sa stethoscope. Sa kabilang dako naman ng event grounds, may isang maliit na exhibit. Doon nakadisplay ang mga likha ni Nene, mga painting na gumuguhit sa kanilang pinagdaanan. Isang batang babae na umiiyak sa ilalim ng ulan, isang ina na nag-iiwan ng maleta, 3 magkakapatid na magkakayakap habang pinapanood ang papalubog na araw. Ngunit sa gitna ng mga painting, ang pinakabago niyang gawa ay isang canvas na may larawan ng isang malaking bahay na gawa sa papel. At sa gitna ng bahay ay may 3 pusong magkakakabit. Anong ibig sabihin niyan, Nene? Tanong ni Inigo habang hawak ang brochure ng exhibit. Ang bahay pwedeng mawala, pero kung meron kang pusong hindi umaalis sa'yo, ate, kapatid, sarili, lagi kang may uuwian. Isasama ko yan sa bagong libro ko. Ikaw ang ilustrator, ani ni Inigo. Sabay ngiti. Gusto ko yan, sagot ni Nene. Pero mas gusto kong marinig mula sa ibang bata na, kaya ko rin palang gumuhit ng sarili kong kinabukasan. Kinagabihan, isang maliit na pagtitipon ang ginanap sa mismong mansyon ni Don Ernesto. Doon ay ipinakilala sa publiko ang opisyal na pagtatayo ng isang bagong foundation, Tres Hermanas Foundation, na layong magbigay ng libreng edukasyon, counseling at art therapy sa mga kabataang biktima ng abuso at kapabayaan sa buong bansa. Si Don Ernesto ang unang nagsalita. Nang makilala ko ang 3 dalagang ito, hindi ko akalaing sila rin pala ang magtuturo sa akin kung paanong ang tunay na halaga ng tao ay hindi kailanman niya susukat sa laman ng kanyang pitaka o ang litratong nakapaskil sa kanyang dingding, kundi sa tapang ng kanyang loob, sa lawak ng kanyang puso at sa tibay ng kanyang prinsipyo. Tumayo ang mga tao at nagpalakpakan. Sa harap ng entablado, nakaupo si Vincent na tahimik na pinagmamasdan si Luisa habang iniabot ang dokumento ng foundation sa isang kinatawan ng DSWD. Alam mo, hindi mo kailangang maging asawa ko para lang mapatunayan kung mahalaga ka. Mahinang bulong ni Vincent habang hawak ang kamay ni Luisa. Pero kung sakali man dumating yung araw na pareho tayong handa, napangiti si Luisa. Siguro sa susunod na taon, habang nagtuturo ako sa hapon, ikaw naman ang maghihintay sa labas, dala ang paborito kong mainit na tsokolate. Isang thermos kung kinakailangan, sagot ni Vincent. Sa gilid si Marco at Erica ay magkahawak kamay. Aalis na tayo papuntang Bukidnon sa susunod na buwan, ani Marco. Ikaw ang mangunguna sa programa, nurse in charge. Ready ka na ba? Kung ikaw ang kasama ko, handa akong magpakalayo-layo, kahit saan. Nasa malapit si Nene, abala sa paglalagda ng mga art mentorship certificate. Nang lapitan siya ni Inigo, binulungan siya nito. Nene, sa susunod mong exhibit, gusto kong ipakita mo hindi lang yung lungkot. Ipakita mo na rin yung pagbangon. Wala nang mas magandang subject kundi yung buhay natin, sagot ni Nene. Kasi yung kwento natin, hindi lang amin, marami ang nakaka-relate. At sa gabing iyon, habang sumasayaw ang liwanag ng chandeliers sa kisame ng mansyon, habang ang mga bisita ay nagkukwentuhan ng pabulong tungkol sa kababalaghan ng pagbangon mula sa pinakamadilim na kalagayan, may isang bagay na malinaw sa lahat ng naroroon. Ang 3 babaeng minsang ipinagpalit sa halagang 1,000 ay ngayon ay naging ilaw ng daan para sa mga batang katulad nila. Sila ay hindi binili, hindi sila pag-aari, sila ay may halaga. At ngayon, sila ay nagbibigay halaga sa mundo.